Ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyo ay ang pagbubutunis, kung paano po maglagay ng butunis at mag-uhalis. I-prepare ko lang po yung ating butunis at saka sinulid. Sa pagbubutunis po natin, susukat lang po tayo kung gaano ka haba ang gap ng ating butunis. Dapat po mga nasa 3 inches lang yun. Ito yung isa, yung pinakauna, ito po yung pangalawa. 3. Mas maganda kung medyo makitid lang ang gap nila para pag yung halimbawang umupo ka ay hindi po bubuka yung damit. Bali ang gap niya ay tag 3 inches lang po. Depende po yun sa haba ng blouse, minsan 5 lang na butunis, minsan 6 naman po. So ayan na, simulan po natin po ang paggawa. Bali gugupitan po natin ito. Bali ang butunis niya po kasi ay ito, maliit lang po yung kanyang butunis, ito po pang uniform. So gugupit tayo dito, nakakasya lang po sa butas ang butunis. Ayan po. Isukat muna natin po yung butunis niya. Ayan po, sakto lang. So tatahian po natin. Ito po yung tinatawag na uhalis. Pag nag-uhalis po tayo, kailangan kamay lang po. Pero mayroon naman po sa mga factory na ang ginagamit po nila ay machine na. Kaya lang tayo po kasi ay mano-mano. So kamay po talaga yung ginagamit. Hindi ko na makita ito. Ayan. Matyaga akong gumawa ng ganito, gawang ito po talaga yung trabaho ko. Nagtatahi ng mga uniform. Ako na po talaga mismo yung gumagawa po ng uhalis. Bali ganito po yung paggawa ng uhalis, para yung butas na ginawa natin ay hindi po matatastas, para maayos ang pagdaan ng butunis. Ipapakita ko lang po. Bali hindi naman po lahat, bali yung isa lang, para mayroon lang po kayong guide kung paano po gumawa o kung paano po magtahi ng kamay para sa butas po ng butunis. Ang tawag po dito ay uhalis. Ganyan lang po, balik-balik lang. Ang paglagay ng sinulid sa karayom ay hindi lang masyadong mahaba, kasi kung mahaba po kasi nagbubuhol-buhol po siya at doon medyo mahirapan ka. Yung iba parang titigil na lang sa pagtahi kasi gawang nahirapan sa sinulid na magbuhol-buhol. Kaya ang technique po dyan, hindi masyadong mahaba ang butunis, ay hindi mahaba ang sinulid, para yung sakto lang, para tuloy-tuloy po ang pagtahi natin. Siguro napansin niyo malaki na po yung ginagamit kong karayom, kasi po medyo malabo na po yung mata ko, hindi ko na po kita yung maglagay ng sinulid sa maliliit po na karayom, kaya malaki na po yung ginagamit ko. Pero ayan po, nakikita natin na
medyo nalinis na yung ano kanina, yung parang maraming sinulid-sinulid dito. Medyo naayos na, gawa po sa pag-uhalis. Tinatahian po natin para hindi po magtatastasan yung nagupit po natin kanina. Bali, ganito lang po yun. Tapos, pag natapos na po natin ito, itatapat lang natin doon sa may kabilang side, sa lip side, yung itong may butas, para po masintro po doon sa kabila. Ipantay natin po yung laylayan para masintro ang paglagay po ng butonis. Ganon, ayan po, medyo maayos na. Siguro po sa umpisa medyo mahirap, pero pag nasanay ka na po, parang madali lang din naman. Kung ano pa po yung gusto nyo pong matutunan, PM lang po kayo. Bali, PM nyo po ako kung paano magtabas ng short, ng palda, pero sa susunod po na mga video po, ipapakita ko rin naman po yun. Kahit pantalon, ganon. O, ayan po, okay na. Magbuhol na tayo para po hindi po matatastas ang ating ginawang uhalis. O, tapos po, gupitin lang po natin ito. Tapos, ay ito po yung butonis natin. Sukat po natin dito. Sakto lang po. Sakto lang. So, ang pagtahi ko po niyan, sunod-sunod na po sila dito. Sa paitaas na paitaas. Ganun lang po ang gawin nito. Kung ano po yung ginawa ko po dito, yun din po ang gagawin ko po dito. So, mamaya pagkatapos ko pong mag-uhalis, saka na ko naman po ilagay yung itatahi yung butonis. So, okay po. So, ito na po. Tapos na po yung paglagay po natin po ng butonis. Ayan po, sunod-sunod na po sila. So, ang gawin po natin, isisintro na lang po natin dito. Ginuhitan ko rin yan kanina para po masintro po dito sa may butas. Ibutonis lang po natin sa ating blouse. Yan. Kumbaga yung pag-uhalis ay sunod-sunod lang din naman po sila. Ayan, sa may mga guhit. So, sunod-sunod rin. Isisintro lang natin yung paglagay din po ng butonis. Ganyan lang po yan. Unang-una po kasi dito sa laylayan, kailangan ipantay nyo po dito para makita na pantay rin po yung paglagay po natin ng butonis sa kanyang uhalis po. Ayan. So, okay na po. Ayan na po yung blouse natin. Nakasarado na. Ayan na po yung finished product po natin. May hubog na rin po yan. Binagyan na po natin ng kwelyo. So, PM na lang po kayo kung ano po yung gusto niyong matutunan. Pwede rin kahit duster, kahit palda, short, o kaya pants. Pero sa mga susunod pong araw, yun din po ang ating ipapakita po sa inyo, yung paggawa muna ng mga pattern ng bestida, pattern ng pantalon. Okay po?